Isang mainit na tanghali sa isang opisina sa Maynila. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga keyboard at mahinang ugong ng aircon. Napatingin si Christian kay Alex. Nakayuko ito sa harap ng computer, halos hindi kumikibo. Napangiti siya sabay biro. Pre, Alex, tara na! Lunch! Lahat naka-break na. Ano yan? Nagpapabibo ka ba kay boss? Baka may bonus ka mamaya ah. Pero tila walang narinig si Alex. Abala siya sa ginagawa at parang wala sa mundo. Hanggang sa bahagyang tinapik ni Christian ang balikat niya. Uy, nag-hunger strike ka ba? Ano? Gulat na tanong ni Alex. Lunch na pre, kakain na. Natatawang sabi ni Christian. Napangiti si Christian habang nakatingin sa kaibigan. Alam mo, dati ang tawag sa mga katulad mo, bookworm. Pero ikaw, computer worm na yata. Parang virus ba yan? Nakangiting tanong ni Alex. Tumayo si Alex at iniunat ang katawan. Halatang pagod at naninigas ang mga kalamnan. Grabe, ang tigas ng katawan ko, sabi ni Alex habang inuunat ang mga braso. Kailangan mo na nga ng babae pare, yung magmamasahe sa'yo at pipigil sa'yong magtrabaho. Pabirong sabi ni Christian. Napailing si Alex. Bahagyang kumaway ang kamay, parang ayaw ng pag-usapan pa. May babae na ako dati. Sawa na ako doon. Ayoko nang balikan. Lumabas sila sa opisina at naupo sa isang maliit pero maaliwalas na cafe sa gilid ng kalsada. Umorder sila ng pagkain at habang naghihintay, ikaw naman, narinig ko magbabakasyon ka na daw. Saan ang plano mo? Tanong ni Alex. Nako, hindi ako ang masusunod. Napasimangot si Christian. Si Kelly nang nagdesisyon. Sa probinsya ng nanay niya kami pupunta. Ayos yan ah, sabi ni Alex. Fresh air, ilog, tahimik. Oo, sabi niya magpe-fishing daw kami. Napatawa si Alex. Ayos, edi makakapagpahinga ka talaga. Ay nako, kung alam mo lang. Napabuntong hininga si Christian. Yung biyanan ko, laging may ipapagawa. Ipapayos ang bubong, lilinisin ang bodega, kung ano-ano pa. Sigurado, walang fishing na mangyayari. Napailing si Christian. Halatang pagod sa ideya pa lang ng bakasyon. Minsan nga, nainggit ako sa'yo eh. Ikaw, sarili mong boss. Pwede kang magpahinga kahit kailan. Pumunta kahit saan, sabi ni Christian. Biglang tumahimik si Alex. May lungkot sa kanyang mga mata. Relative lang yan, pre. Mahinang sabi ni Alex. Saglit siyang napatingin sa malayo, parang may inaalalang mabigat. Alam mo naman ang nangyari sa amin ni Delia. Sobrang hirap. Nung naghiwalay kami, akala ko giginhawa na ako. Pero ngayon, ayoko nang umuwi. Wala namang naghihintay sa akin doon. Humigpit ang hawak niya sa baso. 40 na ako, pero wala akong pamilya, sabi pa ni Alex. Wala akong anak. Parang walang nangangailangan sa akin. Napatahimik si Christian. Alam niya ang kwento ng kaibigan at alam niyang mabuti ang puso nito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dati may asawa si Alex, si Delia. Pero hindi sila nagkasundo, lalo na pagdating sa ina ni Alex. Magkasama silang nakatira noon at yon ang naging ugat ng lahat. Umalis na tayo dito, galit na sabi ni Delia noon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tumira kasamang nanay mo. Delia, hindi mo naiintindihan. Nagmamakaawang sabi ni Alex. May sakit si mama. Cancer. Matagal na. Nanginginig ang boses ni Alex. Hindi ko siya pwedeng iwan, lalo na ngayon. Pwede mo naman siyang puntahan araw-araw, sigaw ni Delia. Pero hindi ibig sabihin nun, kailangan 24/7 kang nakaalalay sa kanya. Paano kung ikaw ang may sakit? Gigil na tanong ni Alex. Iiwan ka rin ba ng pamilya mo? Nanay ko? Matapang na bulyaw ni Delia. Hindi, mabait siya. Hindi siya katulad ng nanay mo. Lumalim ang sugat sa puso ni Alex sa mga salitang yon. Ang nanay mo, parang ahas. Ilang taon na niya akong pinapahirapan. Ako pang ginawang tagapag-alaga. Napuno ng galit at sama ng loob si Delia. Nag-resign pa ako sa trabaho ko dahil sa kanya. Nani ka lang sa daycare noon.
Ako ang mas kumikita, sabi ni Alex. Ako ang nagpo-provide sa atin. Konting tiis lang. Pakiusap naman, Delia. Pero hindi nakinig si Delia. At simula noon, araw-araw na ang sigawan. Ang ina ni Alex dahil sa matinding sakit, nagiging parang batang mahirap pakisamahan. Madalas siyang magreklamo. Anak, paano na lang ako kapag wala ka? Hindi ka mahal ng asawa mo. Sarili lang niyang iniisip niya. Umiiyak na sabi ng ina ni Alex. Napapagitna si Alex. Hinahatak siya ng dalawang mundong pareho niyang mahal. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, ibili mo naman ako ng gatas. Kahit gabi na, kahit pagod na pagod siya, agad siyang tumakbo palabas. Sa butika, sa tindahan, saan man may bukas. Kahit madaling araw, kahit konting bagay lang ang gusto ng kanyang ina, hindi siya nagdadalawang isip. Dahil para kay Alex, hindi lang ito obligasyon. Ito ay pagmamahal ng isang anak na kahit masakit, kahit mag-isa na lang siya, hindi niya kailanman kayang talikuran. 3 taon na paulit-ulit na sakit, pagod at pagtitiis. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ng nag-iisa si Alex. Sa araw ng libing ng kanyang ina, tahimik ang paligid, puno ng lungkot, ngunit sa kabila ng lahat, walang kahit katiting na awa o pakikiramay si Delia. Pagdating ng gabi, isa-isa nang umalis ang mga bisita. At sa gitna ng katahimikan, bigla na lang nag-impake si Delia. Aalis na ako. Walang emosyon na sabi nito. Saan ka pupunta? Pagod at mahinang boses na tanong ni Alex. Sa nanay ko. Hindi na kita kayang tingnan. Mananatili kang mamas boy at ayoko na sa ganyang buhay. Parang tinusok ang puso ni Alex sa mga salitang yon. Hindi ko na problema yan. Kailangan ko nang isipin ang sarili ko kung paano ako mabubuhay. Hindi kita maintindihan. Nanay ko yon. Nalilito at puno ng sakit na sabi ni Alex. Siya ang nagpalaki sa akin. Bakit ko siya pababayaan? Dahil para sa akin, pinakasalan mo ko. Dapat akong inuuna mo. Galit na sigaw ni Delia. Pero ang ginawa natin, buong buhay natin umiikot sa nanay mo. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Delia. Sawa na ako sa'yo, sa bulok mong pamilya. Tahimik na tumayo si Alex. Wala nang lakas para makipagtalo. Sige, umalis ka. Hindi kita pipigilan. Ako na ang magfa-file ng annulment. Sige, basta huwag kang magsisisi. Malakas na sumara ang pinto at kasabay noon parang tuluyang gumuho ang buhay ni Alex. 2 buwan na naghintay sa Delia. Umaasang babalik si Alex. Luluhod at magmamakaawa. Pero hindi yun nangyari. Hindi na nakatiis si Delia at siya na mismo ang pumunta sa bahay ni Alex. Hindi mo ba naisip na makipag-ayos sa akin? Inis nitong tanong. Walang imik si Alex. Sa halip, iniabot niya ang mga papeles. So, ganito na lang? Magkahalong gulat at galit na tanong ni Delia. Nanginginig ang boses niya. Hindi kita mapapatawad. May mga salitang gusto pa sana niyang sabihin. Pero huli na. Isinara na ni Alex ang pinto at hindi na siya nakinig pa. Simula noon, mag-isa nang namuhay si Alex. Para kay Christian, mas mabuti na yon kaysa sa dati niyang buhay may asawa. Pero hindi niya alam, may kulang pa rin sa puso ni Alex. Mag-asawa ka ulit pare. Ang daming babae sa mundo, hindi pwedeng wala kahit isa para sa'yo. Bahagyang napangiti si Alex. Siguro, baka nga may para sa akin, Christian. Kinagabihan, matapos ang trabaho, pumunta si Alex sa parking lot. Pinindot niyang susi at agad kumislap ang ilaw ng kanyang bagong sasakyan. Napangiti siya. 4 na buwan pa lang niya itong nabibili pero parang batang tuwang-tuwa pa rin siya sa bawat pagtingin dito. Habang pauwi, sa isang kalsadang medyo madilim, may napansin siyang isang dalagang nakatayo. Parang naghihintay ng masasakyan. Hindi nagdalawang isip si Alex. Lumapit siya at ibinaba ang bintana. Saan ka pupunta? Napansin niya agad. Maganda ang dalaga at medyo bata pa.
Sa White Daisy Subdivision. Sakay na, malapit lang din doon ang bahay ko. Ngumiti ang dalaga, kita ang mapuputing ngipin, at mabilis na sumakay sa tabi ni Alex. Pero hindi pa man umaandar ang sasakyan, bigla niyang hinawakan si Alex. Wala akong pambayad, pero may iba naman akong paraan. Bahagyang natigilan si Alex. Agad niyang inalis ang kamay ng babae. Sandali lang. Ano bang pangalan mo? Ako si Coco. Parang hindi naman totoo yan. Totoo. Coco ang pangalan ko. Ilang taon ka na? 19. Napabuntong hininga si Alex. Nagsisinungaling ka na naman. Anong pakialam mo? Pulis ka ba? O wala ka lang pambayad? Inis na tanong ng babae. Tumaas ang tono ng boses nito. Kung iiwan mo ako ngayon, pagsisisihan mo. Alam ko kung paano pasayahin ang lalaki. Huminto si Alex sa gilid ng kalsada. Tahimik pero matatag ang kanyang boses. Umuwi ka na, tama na yan. Hindi naman kita gustong sermonan. Gusto ko lang magsaya kasama ka. Kahit ano pang pangalan mo, umuwi ka na lang. Bigyan mo man lang ako ng lighter. Hindi ako naninigarilyo. At hindi rin kita hinihikayat. Saglit na tumahimik ang dalaga. Pero hindi pa rin nagpatalo. Makinig ka. Nasa edad na ako para maging tatay mo. Kaya pwede kitang payuhan. Mahinahong sabi ni Alex. Alam mo ba kung ilan ang katulad mo na nakilala ko? Yung iba, kasing edad pa nga ng lolo ko. Mataray na sabi ni Coco. Matigas ang kanyang mga mata. At ni isa sa kanila, hindi ko pinakinggan. At hindi rin kita pakikinggan. At sa isang iglap, bumaba siya ng sasakyan. Naglakad palayo nang hindi man lang lumingon. Nagkibit balikat na lang si Alex at mabilis na nagmaneho pa uwi. Pilit kinakalimutan ang kakaibang tagpong yon sa kalsada. Akala niya'y isa lang yung simpleng pangyayari. Pero hindi niya alam, simula pa lang pala yon ng mas magulong kabanata ng kanyang buhay. Lumipas ang isang buwan at doon niya nakilala si Feby. Isang babaeng maganda, matalino at may kakaibang karisma. Agad pumasok sa isip at puso ni Alex. Sa bawat sandaling magkasama sila, parang unti-unting bumabalik ang saya sa buhay ni Alex. Hindi ko maintindihan. Bakit ang daming lalaking hindi ka nakita? Nakangiting sabi ni Alex habang yakap si Feby. Ang galing mo. Ang ganda mo. Parang perpekto ka. Nako Alex, komplikado ang buhay. Oo, may mga nakilala na akong lalaki noon. Pero parang hindi sila para sa kwento ko. Bahagyang ngumiti si Feby at may halong lungkot. Minsan nga naisip ko, baka hindi na ako makakahanap ng katulad mo. At dahil sa bilis ng takbo ng kanilang relasyon, hindi nagtagal, nag-propose na si Alex. Bakit parang ang bilis naman? Gulat na tanong ni Feby. Gusto ko lang maging masaya. 40 na ako at ikaw naman ay 34. Kaya pa nating bumuo ng pamilya. Gusto ko na talagang magkaroon ng anak. Biglang tumahimik si Feby. May gustong sabihin pero halatang nag-aalangan. Alex, may kailangan akong aminin? Huminga siya ng malalim. May anak ako, babae. 17 na siya ngayon. Sandaling natigilan si Alex. Pero tahimik lang siyang nakinig. Nabuntis ako ng maaga. Nahulog ako sa lalaking may asawa na pala. Hindi ko siya natanggihan. Nung nalaman niyang buntis ako, iniwan niya ako. Napayo ko si Feby. Pero pinanganak ko pa rin si Kate. Mabait siyang bata. Matalino, mahilig sa musika. Malaki ang pangarap ko para sa kanya. Lumambot ang puso ni Alex. Dahan-dahan niyang hinalikan si Feby sa noo. Bakit hindi mo sinabi agad? Akala mo ba magagalit ako? Ngumiti siya. Mas masaya nga to kasi magiging tunay na pamilya na tayo. Napatawa si Feby. Sige, ipapakilala kita bukas. Punta ka sa bahay, sabay tayong mag-dinner. Kinagabihan, dumating si Alex sa bahay ni Feby. May dala siyang mga regalo at 2 bouquet ng bulaklak. Ngumiti siya habang pinipindot ang doorbell. Iniisip kung gaano kasaya ang magiging bagong simula niya. Pero pagbukas ng pinto, biglang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Nakatayo sa harap niya si Coco. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Pabulong at matalim na tanong ng dalaga.
Agad siyang nakilala ni Coco. Inimbitahan ako, gulat na sagot ni Alex. Umalis ka na dito at huwag ka nang babalik, mariing sabi nito. Saglit na natahimik si Alex. Kung hindi, pagsisisihan mo. Gusto sanang magsalita ni Alex, pero biglang lumabas si Feby mula sa likod. Nagkakilala na pala kayo, nakangiting sabi nito. Oo, matagal na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Feby. Biglang sumingit si Coco, o mas kilala na ngayon bilang Kate. Ipapaliwanag ko. Minsan pumunta ako sa cafe, tapos nakita ko siya, sabi ni Kate sabay turo kay Alex. May masama siyang balak sa akin. Dinala niya ako sa isang sulok pero nakatakas ako. Nanlaki ang mata ni Feby. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Biglang nagalit si Feby. Ganun ba? Umalis ka, Alex, at huwag ka nang babalik dito. Napaatras si Alex. Feby, nagsisinungaling ang anak mo. Siyang sumakay sa kotse ko. Siyang... Mahina at pilit na kalmadong sabi ni Alex. Biglang sumigaw si Feby. Ibig mong sabihin, may nangyari sa inyo? Lalong lumala ang sitwasyon. Paano mo nagawa yon? 17 lang siya. Walang nangyari. At hindi mangyayari. Pinauwi ko nga siya. Pero huli na ang lahat. Wala nang nakikinig sa kanya. Biglang tumalikod si Feby at umiiyak na. Tumakbo ito papasok sa kwarto. Samantala, si Kate ay ngumiti lang. Isang ngiting may halong panlilinlang. Mwah! Nag-flying kiss pa siya kay Alex bago tuluyang isinarado ang pinto sa harap nito. At sa isang iglap, muling nawasak ang pagkakataon ni Alex na magkaroon ng pamilya. 6 na buwan ang lumipas at hindi na muling nagkita sina Alex at Feby. At sa paglipas ng panahon, mas lalo nang naniwala si Alex na wala na talagang darating na babaeng magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Isang umaga sa opisina, tinipo ng boss ang buong team. May magandang balita ako sa inyo. Ikakasal na ang anak kong si Frank. Biglang napuno ng saya ang opisina. Wow, congrats! Ang galing naman. Mabait na bata yon, matalino, edukado at magalang. Sana maging masaya siya. Proud na sabi ng boss. Napangiti ang lahat. Sir, sino po ang bride? Isang simpleng babae. Bata pa, inosente at masigla. Ngumiti siya ng may pagmamahal. Pero higit sa lahat, mahal na mahal niyang anak ko. At yon ang pinaka-importante. Biglang nagsalita si Alex. Kailan po ang kasal? Ngayong Sabado. Espesyal ang araw na yon. Anniversary din namin ng asawa kong si Rubina. Mas lalong naging masaya ang atmosphere. Lahat kayo ay invited at sana may kasama kayong partner. Ngumiti si Alex pero sa loob-loob niya, alam niyang mag-isa lang siyang darating. Habang papunta na sana siya sa restaurant kasama ang iba, tinawag siya ng boss. Alex, pwede ba kitang pakiusapan? Opo sir. Wala ka namang kasama, hindi ba? Pwede ka bang dumating ng maaga? Yung driver sana ng bride na aksidente kasi, nasa ospital ngayon. Tumango si Alex. Sabayan mo na kami, sunduin natin ang bride. Tapos, diretso na tayo sa kasal. Sige po sir, walang problema. Sa takdang oras, dumating si Alex sa bahay ng kanyang boss. Isinama niya sa sasakyan ang boss at ang asawa nitong si Rubina. Ibinigay ng boss ang address ng susunduin nilang bride. Dito tayo pupunta. Napatingin si Alex sa kanya. Halatang nagulat. Sir, pwede pong ulitin? Hindi mo ba kabisado ang Maynila? I-on mo na lang ang GPS. Natatawang sabi ng asawa nito. Tahimik na nagmaneho si Alex. Pero sa isip niya, iisa lang ang umiikot. Ang address, parehong address kung saan nakatira si Feby. Pati na rin ang anak nitong si Kate. Hindi mapakali si Alex. Imposible. Si Kate bang pakakasalan ni Frank? Hindi niya matanggap. Si Frank, isang maayos, matalino at desenteng binata. Samantalang si Kate, alam niya kung anong klaseng buhay ang pinapasok ng dalaga. At alam niya, kayang sirain ito ang kinabukasan ng kahit na sinong lalaki. Naalala ni Alex ang sarili niyang nakaraan. Noon, pinakasalan niya rin ang isang babaeng akala niya'y inosente.
Pero kalaunan, natuklasan niyang ilang beses na pala itong nagpa-abort bago pa siya makilala. Kaya hindi na ito nagkaanak. At bawat araw ng kanilang pagsasama, naging impyerno para kay Alex. At ngayon, pakiramdam niya, mangyayari ulit ang parehong trahedya. Pero sa ibang tao. Oh, Alex, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang balisa ka? Tanong ng kanyang boss. Napatingin si Alex sa rearview mirror. Sir, ano po ang pangalan ng bride? Si Kate. Parang tumigil ang mundo ni Alex. At si Feby po ba ang nanay niya? Oo, mabait at maayos na babae. Biglang huminto si Alex sa gilid ng kalsada. Oh, anong nangyari? Gulat na tanong ng boss. At doon, ikinuwento ni Alex ang lahat. Ang unang pagkikita nila ni Kate, ang nangyari, at ang kasinungalingang sinabi nito kay Feby. Pagkatapos niyang magsalita, bumalot ang mabigat na katahimikan sa loob ng sasakyan. Sinabi ko na nga sa'yo, may mali sa batang yon, nag-aalalang sabi ni Rubina. Yumuko si Alex. Pasensya na po sir, pero hindi ko kayang manahimik. Huminga siya ng malalim. Kung may mangyaring masama kay Frank, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dahan-dahang hinawakan ng boss ang kanyang kamay. Tama ang ginawa mo, Alex. Tahimik ang boses niya pero matatag. Puntahan natin at kung siya nga, hindi matutuloy ang kasal. Muling pinaandar ni Alex ang sasakyan. Pagdating nila sa bahay, nandoon si Kate, nakasuot ng napakagandang wedding gown, regalo ng pamilya ng lalaki. Ngumingiti siya sa lahat, parang isang perpektong nobya. Nang makita niya ang mga magulang ni Frank, mabilis siyang lumapit. Pero bigla siyang natigilan, parang may pader na humarang sa kanya. Dahil nakita niya si Alex. Napatigil si Kate sa mismong harapan niya. Si Alex, parang naubusan siya ng lakas. Agad siyang lumingon sa kanyang ina. Pero si Feby, hindi rin maalis ang tingin kay Alex. Sa sandaling yon, hindi na kailangan ng paliwanag. Alam na ng lahat ang katotohanan. Dumating ang lalaking ikakasal, si Frank. Bumaba siya ng sasakyan, puno ng saya, handang harapin ang pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Pero hinarang siya ng kanyang ama. Dinala siya sa isang tabi at nag-usap sila ng seryoso. 5 minuto. 5 minutong puno ng tensyon habang si Kate hindi inaalis ang galit na tingin kay Alex. Sa wakas, lumapit si Frank sa kanyang mapapangasawa. Totoo bang narinig ko? Frank, please, huwag kang maniwala sa kanya. Bakit ikaw? Mapagkakatiwalaan ba kita? Hindi na nakasagot si Kate. Napayuko siya at umiwas ng tingin. Pero bago siya tuluyang tumalikod, muli niyang tiningnan si Alex. Galit ako sa'yo! Sinira mo ang buhay ko! At pagkatapos, tumakbo siya papalayo. Sumunod si Feby habang umiiyak. Tahimik ang paligid. Punong-puno ng hiya, gulat at katotohanan. Hindi na matutuloy ang kasal, sabi ng kanyang boss sa mga bisita. Humarap siya sa mga ito. Pero inaanyayahan ko pa rin kayong lahat sa restaurant. Ngayon ay anniversary namin ni Rubina. Unti-unting gumaan ang atmosphere. Samantala, tahimik lang si Alex. Napakagat sa labi. Halatang nasasaktan. Lumapit si Frank sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala. Salamat, Alex. Napatingin si Alex sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ng totoo. Napabuntong hininga si Frank. Masyado akong nabulag. Halos hindi ko naisip ang ginagawa ko. Okay lang, Frank. Magiging maayos din ang lahat. Pero hindi pa doon nagtatapos ang pagsubok ni Alex. Ilang araw matapos ang insidenteng yon, habang papasok siya sa kanyang apartment, may biglang sumalakay sa kanya. Sunod-sunod na suntok at walang kalaban-laban si Alex. Itong ganti namin para kay Kate, sabi ng isang lalaki. At ang huling naalala ni Alex ay ang matinding sakit, pati na rin ang kadiliman. Nagising siya sa ospital. May isang nurse na nakangiti habang nakatingin sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng nurse. Masakit. Lahat masakit. Nang hihinang sabi ni Alex. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka namin ng gamot. Sabihin mo lang, sinong tatawagan namin? Asawa mo?
Wala akong asawa, wala akong kahit sino. Malungkot na napangiti si Alex. Napailing naman ang nurse. Nako, wag ka mag-alala, mabubuhay ka pa ng matagal. At baka sumayaw pa ako sa kasal mo. Napangiti si Alex. Anong pangalan mo? Ako si Joanne. At sa sandaling yon, hindi pa alam ni Alex na si Joanne ang magiging sagot sa kanyang mga panalangin. Lumipas ang 1 taon at sumayaw nga si Joanne sa kasal nila ni Alex. Ilang taon pa ang lumipas, nagkaroon sila ng 2 anak. Masaya, buo at payapang pamilya. Maging ang pamilya ng boss naging malapit sa kanila. Si Frank nakahanap ng mabuting babae at naghahanda na rin na maging isang ama. Kung hindi dahil sa'yo, Alex, hindi ko makikilala si Maggie. Nakangiting sabi ni Frank. Puno ng pasasalamat ang mga mata nito. Ngumiti si Alex. By the way, nahuli na ba yung nanakit sa'yo? Tanong pa ni Frank. Hindi na. Hindi na niya sinabi ang narinig niya noon. Gantito para kay Kate. Mas pinili niya ng kalimutan. Isang gabi, nagtipon-tipon ang magkakaibigan sa bahay ni na Alex at Joanne. Masaya ang kwentuhan. May pasyente kami kamakailan, si Feby. Napatingin si Alex. Alam niyo ba, binugbog siya ng sarili niyang anak na si Kate kasama pang boyfriend nito. Nagulat ang lahat. Minsan dinadala pa siya sa ospital dahil sa gulo. Nanghihingi pa ng pera sa kanya. Napailing si Joanne. Napakabata pa ni Kate pero parang nalugmok na sa maling landas. Ngayon, may kaso na sila. Tahimik ang paligid. Naawa kay Feby pero ipinagtatanggol pa rin niyang anak niya. Nagkatinginan sina Alex pati na rin ang kanyang boss. Pero walang nagsalita. Si Frank, mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. At si Alex, dahan-dahang nagsalita. Ang kapalaran ng tao, nasa sarili niyang mga kamay. Lahat tayo may pinipiling landas at kung sino ang sasamahan natin sa buhay. Minsan sa buhay, may mga pagkakataong akala natin na wala na tayo ng lahat. Pag-ibig, pamilya, pag-asa. Pero hindi pala yun ang katapusan dahil may mga sugat na kailangan munang maranasan para maituro sa atin kung sino ang tunay na para sa atin. Si Alex dumaan sa sakit, pagkatalo at pag-iisa. Pero sa huli, natagpuan niya ang isang pag-ibig na hindi kailanman magtataksil. At si Kate, pinili ang maling landas. At yun din ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Lagi nating tandaan, hindi lahat ng gusto natin ay para sa atin. At hindi lahat ng nawawala ay talo. Minsan ang pagkawala ng maling tao sa buhay mo ay daan para makilala mo ang tamang tao. Piliin mong maging totoo, piliin mong gumawa ng tama kahit masakit, kahit mag-isa ka. Dahil sa huli, hindi ang kasinungalingan ang magtatagumpay, kundi ang katotohanan at ang pusong marunong magmahal ng tama. Dahil sa buhay na ito, hindi sapat ang mahal mo lang, kailangan mo ring piliin ang tama. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.